Nagumpisa ang eksena habang nagulat si Reyes at Sila nang makita ang bagong ayos ng kanilang training facility at makikita talagang namangha si Reyes sa ganda nito. Tinanong ni Sila kung talagang plano ba ni Reyes tulungan si Alicia at sumagot si Reyes ng oho. At naalala na nga ni Reyes ang kanilang pag-uusap noon kung saan sinabi ni Alicia na may bansa sa paligid ang dumudukot ng mga sorcerer at posibleng sorcery major din ang may sala. Subalit tinanong niya kung bakit siya ang pinili ni Alicia at kung bakit kailangang maghintay hanggang sa ranking battle. At agad din sinabi ni Sila na parang ginagamit lang si Reyes bilang pain nito at dapat sabihin pa ni Alicia ang buong impormasyon sa kanila, subalit agad din itong inamin ni Alicia na totoo ang hinala nito. Ipinaliwanag ni Alicia kung bakit kailangang hintayin ang ranking battle. Para sa Ares Empire, ang ranking battle ay nagsisilbing eksibisyon ng mga kalakal, kung saan nasusuri nila ang kakayahan ng pinakamalalakas na kalahok, lalo na ang mga sorcerer na magpapakita ng buong lakas nila. Subalit tinanong ni Sila kung tila bakit nila binibigyan ng pagkakataon ang kalaban. Sinabi niyang baka madagdagan pa ang mga biktima bago pa magsimula ang ranking battle, kaya't mas mainam na kumilos agad. Sumang-ayon si Alicia, ngunit ipinaliwanag na hindi pa nila alam ang eksaktong plano ng Ares Empire. Kung kikilos sila ng walang sapat na impormasyon, baka mas maging maingat ang mga kalaban at mas mahirap silang mahuli mga ito. At agad ding tinanong ni Alicia sina Reyes at Sila kung bakit kaya dinudukot ng salarin ang mga estudyante at ibinibigay sila sa Ares Empire. At ipinaliwanag na nga ni Alicia na ginagawa ito ng salarin kapalit ng mga gantimpala, marahil ay sa anyo ng pera o posisyon. Mas mataas ang gantimpala kapag mas makapangyarihan ang sorcerer na kanilang nadudukot. Sinabi rin ni Alicia na kung may swordsman na kayang talunin ang isang sorcerer sa ranking battle, bababa ang halaga ng mga sorcerer na mas mahina kaysa sa swordsman. Kasabay nito, bababa rin ang halaga ng kidnapper at mababawasan ang gantimpala nito. Ipinaliwanag din ni Alicia na kapag bumaba ang halaga ng mga sorcerer dahil sa isang swordsman, mapipilitan ang salarin na alisin ang banta, kaya't doon sila kikilos upang mahuli ito. Ayon sa kanya, ang planong ito ay nangangailangan ng isang espesyal na swordsman na tulad ni Reyes. At lipat ang eksena sa kasalukuyan, napansin ni Sila na hindi talaga itinanggi ni Alicia na ginagamit niya si Reyes bilang pain. At sinagot ito ni Reyes, sinabing sasali pa rin naman siya sa torneo kahit ano paman. Dagdag niya, inayos din ni Alicia ang kanilang training facility, kaya patas lang ito. Bukod pa rito, sabik siyang makilala ang kalaban na nakadukot maging sa mga nasa top 10 ng hierarchy. Subalit tinanong bigla ni Reyes si Sila kung sasali rin ba siya sa ranking battle. Nagulat si Sila, ngunit agad na sumagot ng malungkot na hindi siya sasali. At biglang may lumabas na anunsyo mula sa administrasyon, humihiling sa lahat ng estudyanteng may tutoring sessions na pumunta sa lecture hall. At biglang tumakbo si Reyes, humingi ng paumanhin kay Sila at sinabing nakalimutan niyang naka-enroll pala siya para sa tutoring. At pagkaalis ni Reyes, sinimulan naman ni Sila ang kanyang pagsasanay. At agad sinubukan niyang atakihin ang isang armor ngunit nabigo pa rin siya. Nalulungkot siya, iniisip kung bakit hindi niya magaya ang kakayahan ni Reyes sa kabila ng kanyang araw-araw na pagsasanay mula pagkabata. Nagdududa siya sa sarili, iniisip na baka wala siyang talento at hindi siya sapat para sumali sa ranking battle. At biglang may lumitaw na isang bagong karakter, umaasang makikilala si Reyes, ang swordsman na pinag-uusapan ng lahat. Nag-aalalang tinanong naman ni Sila kung sino siya, subalit tinanong siya ng bagong dating kung nag-ensayo ba siya. At sinabi ng bagong karakter kay Sila na siya ang perpektong laruan para libangin siya, na ikinagulat ni Sila. At nagbago ang eksena kay Reyes na nakatingin sa dalawang tao sa harap niya habang nag-isip. Napansin niyang may parehong sorcery at swordsmanship majors, kaya maaaring ang traidor ay sino man sa kanila at iniisip niya rin kung anong klaseng tao ang salarin. At biglang nagsalita naman ang katabi ni Reyes na mukhang naboboring rin. Sinabi ni Reyes na akala niya ang mga sorcery majors ay mga honor students, pero sumang-ayon lang ito na nakakatamad talaga ang mga lektura. At ipinakilala nito ang sarili bilang si Zell, isang first-year sorcery major, at sinabing ikinatutuwa niya ang pagkikita nila. Agad din naman ipinakilala ni Reyes ang sarili, at mumiti si Zell, sinabing alam niya na sikat si Reyes. Idinagdag ni Zell na marami ang nagsasabing sinuwerte si Reyes sa laban noon at may mga nagdududa sa kakayahan niya, pero sigurado itong hindi siya magaling sa pag-aaral. Sumagot si Reyes na napakaprangka pala nito, subalit napansin na si Zell din ay naroon para sa tutoring, kaya pareho lang sila. Agad tumawa si Zell at sumang-ayon sa sinabi ni Reyes. At natapos na nga ang lektura at sinabi ng propesor na basahin nila muli ang kanilang mga pinag-aralan. Samantalang masayang napansin ni Reyes na mabilis lumipas ang oras habang nakikipag-usap kay Zell at ganoon din ang naramdaman ni Zell. Agad din sinabi ni Reyes na nag-enjoy siya sa pag-uusap nila ni Zell at baka magkita ulit sila sa susunod na tutoring. Sagot ni Zell, iniiwasan niya talaga ang tutoring, ngunit bago niya matapos ang sinabi ay biglang inabala sila ng isang estudyanteng sorcery major.
Pinagalitan nito si Zell sa pakikipag-usap kay Reyes, sinabing nakakahiya para sa sorcery department na tratuhin ang isang swordsmanship major bilang kalebel lang nila. At makikitang tumahimik lang si Zell ngunit tumingin ng matalim na ikinagulat ng estudyante. Samantalang napansin naman ng estudyante ang kwintas ni Zell at sinabing kukumpiskahin ito dahil para raw itong basura. Itinapon niya ito kaya't napasigaw si Zell na huwag gawin yon, ngunit biglang lumitaw si Reyes mula sa likuran at pinigilan ang estudyante. Nagulat si Zell sa bilis ng kilos ni Reyes nang harapin niya ang estudyanteng nang abala sa kanila, at sinabi ni Reyes na tigilan na nito ang panggugulo kay Zell kung hindi ay may kaharapin itong problema. At agad din na ibinalik ng estudyante ang kwintas kay Zell, na agad din nagpasalamat kay Reyes at tinanong ni Reyes kung mahalaga ba ang kwintas sa kanya. At ipinaliwanag na nga ni Zell na ibinigay iyon ng kanyang nakababatang kapatid bilang pampaswerte. At agad sinabihan ito ni Reyes na ingatan na ang kwintas sa susunod. At sa isip ni Reyes, napagtanto niyang hindi naman pala lahat ng sorcery majors ay masama. Iniisip rin nito na ipakilala si Zell kay Sila balang araw upang ipakita sa kanya na may mababait pa rin na sorcery majors. Samantala, makikita na nakaluhod si Sila sa harap ng isang bagong karakter at nagtataka kung sino ito habang pinuna ng bagong karakter ang lakas ni Sila na tila hindi sapat para sa kanya. At sinabi na nga ng bagong karakter na si Amil Freya ang kanyang pangalan, isang second-year sorcery major at pangwalo sa hierarchy, kilala bilang Flame Warden na agad nagulat si Sila sa kanyang katanyagan at reputasyon. At tinanong nga muli ni Sila si Amil Freya kung bakit siya naroon. Sinabi ni Freya na hindi siya naroon para kay Sila kundi upang makilala ang swordsman na pinag-uusapan ng lahat na si Reyes. Plano rin niyang turuan ito ng leksyon sa ranking battle at sirain ang sobrang kumpiyansa nito. Habang papalayo, sinabi rin ni Freya na naiinis siya sa isang swordsman na nakakalimot sa kanyang lugar, pero sinabi nito na mas gusto niya si Sila dahil ang paggapang sa lupa ay bagay talaga sa kanya, at dahil iyon talaga ang nararapat sa mga swordsmen, na sobrang ikinagalit ni Sila subalit walang magawa. Lipat ang eksena sa isang pagpupulong ng mga propesor, tinalakay nila ang pagkawala ng estudyante mula sa sorcery department. Nag-isip ang ilan na baka kailangan nilang muling pag-isipan ang pagdaraos ng ranking battle. At isang propesor ang nagmungkahi na mas mainam na magtuon na lang muna sila sa paghanap ng solusyon sa pagkawala ng mga estudyante. Subalit sumagot si Alicia, magalang na nagsabing ang kanilang desisyon ay tila minadali na ikinagulat ng mga propesor. Ipinaliwanag rin ni Alicia na ang pagkansela ng ranking battle ay makakaapekto hindi lang sa akademya kundi pati sa iba pang bahagi. At sumang-ayon naman ang isang propesor, ipinaalala na ang ranking battle ay hindi basta pista lamang. Ang mga miyembro ng hierarchy ay minsan ding inaatasang maging personal na escort ng hari at tumulong sa mga usaping pang-estado para sa kapakanan ng Reversia at nanindigan sila na kailangan magpatuloy ang ranking battle. Sa isip-isip sumang-ayon si Alicia na dapat talagang ituloy ito. At bandang huli nagpasya ang grupo sa pulong na magpapatuloy ang ranking battle para sa ikabubuti ng akademya. Samantalang lipat ang eksena habang naglalakad si Zell at biglang lumitaw ang estudyanteng nanggulo sa kanya noong tutoring at galit na hinarap siya dahil sa kahihiyang dinanas niya. Sinabi ni Zell na sinundan pa siya ng estudyante at tinanong kung bakit hindi si Reyes ang hinahabol nito. At ipinaliwanag ng estudyante na nagsimula ang lahat dahil sa pakikipag-usap ni Zell kay Reyes. Subalit tinawag na lang ni Zell na bully ang estudyante na ikinagalit nito. At nang sabay-sabay na ngang umatake ang grupo sa kanya, makikitang kalmadong lamang hinarap ito ni Zell at makikitang tila may lumitaw na kuryente rito. Samantalang lumipat ang eksena habang nakita ni Reyes si Alicia sa sorcery department at tinanong siya ni Alicia kung alam ba niyang bawal siya doon. Subalit nagpaliwanag si Reyes na naligaw siya at ikinuwento niya na nakakilala siya ng isang kawili-wiling estudyante mula sa sorcery department. At napansin ni Alicia na mukhang masaya nga si Reyes sa bagong kakilala, kaya tinanong niya kung anong klaseng tao ito. At kasabay nito, ipinakita si Zell matapos niyang madaling talunin ang grupo ng mga bully at nagpapahayag ng pagod sa kanyang pagkukunwari. Umpisa ang eksena habang ipinaliwanag na dahil sa dami ng sumasali sa ranking battle, magkakaroon muna ng qualifying round upang alisin ang mahihina. Sa bawat grupo, 10 kalahok ang sabay-sabay na maglalaban sa isang battle royal at tanging ang mga magtatagumpay ang papasok sa finals. Samantalang iniisip naman ni Sila na baka hindi pa siya handa upang makilahok sa ranking battle. At biglang naman lumitaw si Reyes, napansin ang dami ng tao at masiglang sinabi kay Sila na mukhang lahat sila ay mga kalahok at tinanong kung hindi ba ito nakakapanabik. At bago pa makasagot si Sila kay Reyes, biglang lumitaw muli si Freya at tinawag siyang ang cute na babaeng swordsman mula sa nakaraang araw. At tinanong nito kung ano ang ginagawa ni Sila doon at kung plano ba niyang lumahok sa torneo. Ipinahayag niya na bilang miyembro ng hierarchy, hindi na siya kailangang sumali sa qualifiers. Sinabi rin ni Freya na kung makakaabot si Sila sa tuktok, siya mismo ang wawasak sa aroganteng swordsman para sa kanya na naging dahilan para manahimik si Sila.
Subalit napansin naman ni Reyes na nag-aatubili si Sila tungkol sa pagsali sa ranking battle, at sinabing maaari siyang umatras, ngunit inalala niya ang kagustuhan ni Sila na linisin ang pangalan ng kanyang pamilya. At naging tahimik si Sila bago sinabing gusto nga niya yon. Subalit bigla namang lumitaw si Zell na nagtanong kung naroon din ba sila para sa torneo. Tinanong ni Reyes kung sasali rin ba si Zell, at sinagot niya ito ng oho, at masaya ito na hindi niya kailangang harapin si Reyes sa qualifiers. At sa pagtataka sinabi ni Reyes na umaasa pa naman siyang makalaban siya ni Zell, ngunit seryosong sumagot si Zell na mas nais niyang labanan si Reyes sa finals, na ikinagulat ni Reyes. Sinabi ni Zell na mas malaki ang tsansa niyang manalo kung sa finals na nila harapin ang isa't isa. At habang umaalis, nag-wish ito ng good luck kina Reyes at Sila. At makikitang napapaisip naman sina Reyes at Sila na parabang idineklara ni Zell ang pakikipagkumpetensya niya sa kanila. Subalit masaya si Reyes sa tapang ni Zell at sinabi kay Sila na gawin nila ang lahat para makarating sila sa finals. At lipat na nga ang eksena sa arena, at makikitang hinarap ni Sila ang dating mga bully, habang makikita naman natin si Reyes sa harap ni Ibram. Agad ikinatuwa ni Reyes nang makita muli si Ibram at masayang makaharap-harap sila muli, ngunit mumiti si Ibram at sinabing magiging siyam laban sa isa ang laban dahil kung isang swordsman lang ang naroon, ipinapahiwatig na sila ay magtutulungan laban kay Reyes. Subalit nakangiti lang si Reyes at natuwa sa ideyang siya lang ang target sa laban, at lalo siyang ginanahan. At sabay-sabay na nga siyang inatake nila Ibram at ng kanyang grupo, ngunit madaling binaliwala ni Reyes ang kanilang mahika, na deflect ang mga ito, at mabilis na gumanti, na ikinatakot ni Ibram. Nagbago naman ang eksena kay Sila na hinarap ang mga bully. At sinasabi nitong wala yata ang boyfriend nito, kaya't wala siyang magagawa bilang isang swordsman na walang kwenta. At agad na ngang inatake si Sila at sinubukan niyang hiwain ang mahika ng mga ito, ngunit nabigla siya nang hindi niya ito magawa. At habang sunod-sunod ang atake ng mga kalaban, sinabi ng isa sa kanila na ang mga lubid na spell na gamit ay gawa sa sorcery, kaya't imposibleng maputol ito ng isang simpleng swordsman. Habang patuloy ring tinukso siya ng mga bully, tanong kung gaano pa siya katagal makakaiwas. Subalit agad na nagcast ng spell ang isa sa mga bully na naglagay kay Sila sa isang water prison. Natrap si Sila sa tubig habang tumatawa ang mga bully, natutuwa sa kanyang nahihirapang itsura. Habang nahihirapang huminga sa loob ng water prison, naalala ni Sila ang sinabi sa kanya ni Freya na ang paggapang sa lupa ang bagay sa kanya bilang isang swordsman. Naging emosyonal siya, iniisip kung bakit tila walang nagiging tama sa kanyang pagsasanay. At biglang naalala rin ni Sila ang mga salitang sinabi ni Reyes dati, na ang lakas ng espada ay nakukuha sa pagsasanay, ngunit ang pakiramdam para dito ay maaaring magkaiba-iba sa bawat tao. Ipinaliwanag ni Reyes kay Sila na para sa kanya, ang lakas ng espada ay parang malinaw na tubig na dumadaloy sa kanyang katawan, ngunit baka ito ay natatangi lamang sa kanya. Sinabi niyang kung hindi ganoon ang pakiramdam ni Sila, maaaring may ibang damdamin na nakabatay sa lakas ng kanyang espada. At biglang nakaramdam si Sila ng kakaibang sensasyon, parang may kumukulo sa loob niya. At sa unang pagkakataon, nagawa niya ang isang matagumpay na paghiwa gamit ang release na itinuturo ni Reyes, at napagtanto niyang ito marahil ang tinutukoy ni Reyes tungkol sa tunay na lakas ng espada. At sa kasalukuyan, habang nakakulong pa rin sa spell ng kaaway, nag-isip si Sila na sapat na ang kanyang pagdurusa at hindi na niya kailangang maghirap pa. Sa pamamagitan ng isang matagumpay na atake, nabasag niya ang spell ng mga bully na ikinagulat ng lahat ng kalaban. Samantalang narinig naman ni Reyes ang malakas na tunog mula sa kinaroroonan ni Sila at mumiti na pagtantong natutunan na ni Sila ang kanyang tunay na lakas. Pagkatapos lumapit naman si Reyes kay Ibram na sumisigaw na huwag siyang lumapit, ngunit walang pag-aalinlangan na inatake siya ni Reyes dahilan upang bumagsak si Ibram sa lupa. Lipat ang eksena sa ibang lugar, isang hindi kilalang tao ang nagmamasid sa pamamagitan ng isang crystal ball. Iniisip niya na nagiging seryoso ang sitwasyon at kung patuloy na makikialam ang mababang uri na swordsman sa kanilang misyon, wala silang ibang pagpipilian kundi patayin ito habang makikitang unti-unting nabibitak na rin ang crystal ball. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.